The programa ay rated Filipino. Ito ay nagtuturo ng wikang Filipino para mabigyan tayo ng kaalaman sa wikang Filipino. para sa mga batang manonood. Noong unang panahon, mayroong isang kaharian na tinatawag na Berbanya. Ang namumuno doon ay isang hari na hinahangaan ng lahat dahil sa aking kahusayan. Maganda ang naging pamamalakad sa Berbanya, ngunit isang araw nagkasakit ito. Malubhana ang sakit ng inyong Narito na ako magulang. Huwag kayong makawalan ng pag-asa, mga ng prinsipe. May lunas sa tingnan mo. At ang magpapagaling dito ay nakalulunod ng gagana. Dahil nakatatagpuan sa bundok Tabor. At makikidetos sa kahoy ng pedras platas ng pinakita. Akala ko, naniniwala. Maaari mo ba pwede ng buhay dito? Pedro, Ano po ang may paglilingkod ka sa inyo, Ama? ikaw, maaari mo ba magulong para sa akin? Ito po ay malaking karangalan naman. At iyon na ang nangyari. Naglakbay si Don Pedro papuntang bundok Tabor at nang marating niya itong bundok. Ay, ano kaya yung bundok na yun? Sa kapagudanan sa awit ng ibong Adarna, nakatulong si Lord Pedro. Ang ibon ay huminto sa pag-aawit, ngunit may ugaling magbawas pagkatapos ng kanyang magandang tinig. Sa kasamang palad, si Don Pedro mahihimping napatakan at naging batong buhay sa ilalim ng Pedras Platas. Sa hindi pagbalik ni Don Pedro, nagkagulo ang buong Berbanya at ang ipinadala naman ay si Don Diego. Kapareha kapalaran ng sinabi ng magkapatid, nakinig ng awit at siya'y napahindi. At sa pagkakahindi, napatakan ito at siya'y kaawa-awa. Ama, maaari niyo po ba akong payagan pumunta sa bundok ng Tabor upang ulitin ang ibon at hanapin ang aking mga kapatid? Di maaari na. Ikaw lang ang matitira sa akin. Hindi kayo nawalay pa at nakin mga akin. Ngunit ama, ang makita kang ganyan ay mas mahirap para sa akin. Patawarin niyo ako ngunit kung hindi niyo ako papayagan. Sige, Ako ay alis lamang. Ako ay nang labag sa inyong kalooban. sige anak, magtagumpay ka na.
Umalis ang paboritong anak ng hari kahit labag ito sa kanyang kalooban. Hindi tulad ng dalawang kapatid, umalis siyang 5 tinapay lamang ang baon at hindi siya sumakay ng kabayo. Sa bawat isang buwan ng paglalakbay ay saka lamang niya kakainin ang tinapay. Nang makalipas ang 4 na buwan, isang tinapay na lamang ang natitira sa kanya. Sa kanyang paglalakbay, nasalubong niya ang isang Bawa ka. Ako po ay humihingi kahit kaunting pagkain lamang. Tulaw. Sa inyong kabaitan, ano po ba ang inyong baka at baka? Maaari po kayo tulungan. At ang tanging po magkakaroon ay dati. Una na Tulaw. Ang buwan na nakakalawa. Hindi na sila nakabalik. No, mahirap ang hinabanag. Ngunit, maaari po kayo matulungan. Tulaw. Tulaw. Pagdating sa bundok, pagdating na sa bundok, ay may makikita ang puno. Tulaw. Tulaw. Huwag yung tumigil. Tulaw. Mamingin lamang sa ibaba. At may nakikita Tulaw. kung saan naninilahan ang taong namimigay sa inyong payo Go. upang mahuli ang mga ibon. Tulaw. Mahaba pa ang inyong biyahe, kunin niya na lang. Tulaw. Tulaw. Ngunit mas kailangan niyo dito. Hello! Tanag mo. Ang amin dito ay nakaano. Iwasan niyo inuman ang makatulog. Ito. Nang marating ni Don Juan ang bundok Tabor, nakita niya ang sinabi ng leprosong matanda sa kanya. Nakita niya ang kuko at nagtungo doon. Makubay naman lamang po talagang kamukha mo ang taong hindi siya sa akin kanina. Ano ang Kukuha na dito upang magiging yung mga data na magpapagaling sa aking mahal na ama. Tulaw. Hindi Ito. madaling papatulungan. Tulaw. Mula lumabas ay pinarap. Ito. Natiis ko po ang gutom at kuya sa aking lalakbay. Isilidong ko ako sa aking pamilya. Go. Ang bayan ganito ang inyong gawin. Tulaw. Litras batas. Batas. Tulaw. Litras batas. Na nakakaiim na daw. Tulaw. Madating ito tuwing gabi. Ito yung pagkadala ko sa tuwing. Tulaw. Pagkadala ko ito yung pag-aawit. Ito ang baha dahil tuwing antugin ka, hiwalay ang iyong balat at pagkakan. Ito ang daya. Yung daya ang angkot mo yung mga balat. Isa pa. Tulaw. Itong awit, gagawin itong bisis na papalit ng balahibo. Tulaw. Tulaw. Pagkatapos umawit, ito ay magbabawas. Iwasan mo lumuwan. Ikay mapatawan. Pagkatapos ito ay matutulog ang ikaw. Itali mo ito,
Bilang ka ba? Low. Lahat ng utos ay kanyang ginawa. Sa bawat awit ng Adarna, sinusugatan niya ang palad niya at pinapatakan ito ng dayang. Sa sobrang hapdi, siya ay nagigising. 7 sugat ang natamo niya.